Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa Book of Proverbs, kung saan nasa lesson 2 na po tayo na mayroong pamagat, Trusting God's Guidance. Hallelujah! Isa po sa napakagandang pangako ng Diyos sa Biblia ay ang kanyang patnubay, gabay, or in English, guidance. Ano po ang sinasabi ng Diyos about His guidance to His people? Nagtitiwala po ba talaga tayo sa ating Panginoon na ang kanyang presensya ay nasa ating mga buhay? Mga kapatid, ngayong gabi, titignan po natin ayon sa sulat ni Haring Solomon. Please open your Bible in the book of Proverbs, chapter 3, 5, and 6. Very well known verse, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart. With all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hallelujah. Purihin po talaga ang ating mahal na Panginoon. Sa Tagalog, kaya ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananalag sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Napakaganda po ng versikulo po na ito na talagang ipinapakita dito una ang ating pong part bilang mananampalataya at pangalawa kung ano naman ang kayang gawin ng Diyos sa atin kapag nagtiwala tayo sa patnubay ng ating Panginoon. In the book of Psalm 32 verse 8, galing din mga kapatid kay Haring David na ama ni King Solomon. Sabi po niyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Hallelujah. Papayuhan kita, sabi ng Purihin ng Diyos. Guidance po is very important sa buhay ng tao. Kaya nga po, hindi po pwede ang isang bata na walang guidance ng magulang. At siguro po kung walang guidance ng Diyos sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Kasama na rin po tayo sa mga tao sa mundo na walang kinatatakutan na ang kailang mga gawain ay pawang mga kapatid kasama. Napakahirap ang minamahal. Dito sa mundo, mayroon tayong tinatawag na Global Positioning System o the GPS na ginagamit po yan mga kapatid upang ma-determine ang unang location at kung ano ang ating kung saan tayo pupunta at yan po ang siya magbibigay ng gabay. Kung wala nga lamang po internet connection, mahirap po na pagkatiwalaan. Ang mga panin, mga kapatid, titignan natin, marami po mga kapatid na mapa doon sa mga lugar na ating pinupuntahan daily, pero seldom na may mga taong nagdadala ng map. You know why? It's not easy na gumamit rin ng mapa. Hindi ganun kadali mga kapatid. Kung tutuusin mga minamahal, ito ay mga, kumbaga, nagagamit din natin sa ating pagpunta sa isang lugar na gusto natin puntahan. Pero minsan, ang tao ay mayroong pagkukulang, hindi sapat ang karunungan. Minsan, ang tao mga kapatid, hindi alam talaga kung paano pupunta sa isang lugar. Lalo tigit, alam niya mga kapatid na ang lugar na yan ay unang beses pa lamang niya pupuntahan. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil bagamat po ang pupuntahan natin mga mananampalataya, hindi pa natin napupuntahan. Ang buhay na walang hanggan. Pero yung trusting the guidance of God is very important because ang salita ng Diyos talaga ang siyang magiging nating mapa. Ang salita ng Diyos ang magiging nating GPS. Accurately, tayo po'y dadalhin ng Panginoon sa kanyang mga pangako doon sa buhay na walang hanggan.
So the question is, why do we need God's guidance in our lives, mga kapatid? The first reason is that because we face uncertainty in life. King Solomon said in the book of Proverbs 21 verse 2, every person's way is right in his own eyes. Sa sarili niyang mga mata, akala niya lahat ng bagay ay okay, mga kapatid. Akala niya mga minamahal, talagang alam niya ayon sa kanyang sariling nakikita. But you know, the Bible said, the Lord determines the hearts. Isang malaking problema ngayon sa mga kabataan ay ang paglaganap po ng fake news. Yung misinformation, disinformation, mayroon pang malinformation. Malaki po ang epekto nito para sa akin bilang pastor. Dahil maaaring mga tao ay magkaroon ng kalituhan. Di po ba sa mga impormasyon ng mga balitang dapat sana ay papahayag na may kalituhanan? Hindi na malaman ng tao ngayon, mga kapatid, kung ano ang totoo. Ano niyo po binabasa itong mga misinformation, ito fake news po na ito? Ang pakitiwala ng mga tao sa tama, naluloko, at yan ang ginagawa ng dyablo, mga kapatid. Kaya kinakailangan ng tao talaga masumpungan ng katotohanan. Pangawakan ng katotohanan, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil talagang kailanman ang salita ng Diyos hindi nagbago. Sa panahon pa, mga kapatid, ng lumang tipan hanggang ngayon, ang mithi ng Diyos, ang tao po ay mabuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kanina lamang po habang papunta kami dito sa Laguna para po sa ating overnight prayer meeting din, pinapanood namin po sa sasakyan yung mga naimbitang mga vloggers, mga kapatid. Di ba nakita nyo sa TRICOM ngayon, mga kapatid, sa Kongreso, pinagsamang 3 tuniis, mga kapatid, ang ICT, ang good government, tama? And also, the Committee on Human Rights. Kasi, talagang, hindi naman lahat, mga kapatid, ng politiko talaga ay masama. Marami na kasi ng tingin ng tao sa politiko ngayon masama. Marami pa rin po akong kilalang totoo, gusto maglingkod sa bayan. Pero na-alarman sila, mga kapatid, dahil po nga sa social media platforms ngayon, na marami ng taong nagmamagaling kahit hindi verified, kahit hindi validated ang information. At hindi nyo po ba napapansin, fake news talaga. Rampang, grabe. Kahit hindi tama ang sources, para lang makakuha ng maraming views dahil mayroong pera. Again, babalik tayo sa pera. Hindi lang nagiging silang sikat. Hindi nyo po ba napapansin ang tao sa ngayon kahit anong gawin sa TikTok? Hindi po ba? Sa Reels, mga kapatid, kahit ano gawin, kahit masama, kahit kalukuhan, mga kapatid, kahit kabastusan, magkaroon lang ng viewers dahil ang kapatid po niyan ay cash, pera. And we all know that the money is the root of all evil. Kaya dahil dito, lumalakas po ang aking paniniwala na maraming Pilipino ngayon na Pilipino na nako-confuse. Kaya masyado nang nai-divide ang mga Pilipino ngayon. Divided talaga. Nakakalungkot. Pero sabi ni King Solomon, maging maingat po tayo. Sabi niya, ang taong nagbabalak, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit marami, mga kapatid, na nakikita natin mga twists, mga kapatid, binabaliktad na katotohanan na minsan hindi natin makayanan na maintindihan na marami rin mga nadadaya pa, mga kapatid. Subalit sinasabi ni Haring David, mga kapatid ni King Solomon, sinisiyasat ng Diyos ang puso ng bawat isa. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, may Diyos pa rin na nakasisiyasat ang puso natin, mga minamahal. May Diyos pa rin na kayang gumabay sa tao kung ang tao lang may takot sa Diyos. Hallelujah.
So yun ang nakikita ko mga kapatid. Kailangan natin ng guidance ng salita ng ating mahal na Panginoon. Because sa huling kapanahunan mga kapatid, yung uncertainties, yung walang kasiguraduhan mga kapatid, lalagana ang sabi ng Biblia. Another reason why is that we need God's wisdom. Because our wisdom is limited. We need the unlimited wisdom of God. You know, Jeremiah 10:23 said, I know, Lord, that our lives are not our own. Grabe mga kapatid, yung declaration na Jeremiah tungkol sa kanyang kakayanan. Ang buhay namin, Panginoon, ay hindi amin. We are not able to plan our own course. Parang sinasabi dito ni Jeremiah, Panginoon, kung wala ka, wala talaga kami. Wala talaga kami halaga. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. Ako po'y naniniwala, kahit super galing po natin, kahit marami na tayong naabot sa buhay, kahit sabihin pa natin naging na tayong Prime Minister, Presidente ng isang bansa, kailangan natin ang guidance ng Diyos. Dahil ang Diyos lang talagang nakakaalam kung ano ang talagang mabuting bagay sa ating mga buhay na dapat natin maabot. Ano po yun? Basically, ang buhay na walang hanggan. Kasi alam po ninyo, pag ang tao talaga nagkaroon ng relasyon kay Kristo at nangako ang Panginoon sa kanya ng buhay na walang hanggan at nanampalataya ang tao, pansinin po ninyo, ang kasunod niya ay ang pagbabago. Hallelujah. Naalala ko mga kapatid, tungkol po doon sa tinatawag natin karunungan ng tao na hindi dapat tayo laging mag-rely. Naalala ko yung story mga kapatid ni Saul at Ananias. Si Saul po sa kasi Ananias mga minamahal ay nakita natin na nagkita sila sa isang pangyayari mga kapatid na nung una, mayroong sarili din kaalaman si Ananias tungkol kay Saul or Pablo. Ano? Tingnan po natin yan in the book of Acts 19-17. Chapter 9 verses 10 to 17. Gusto ko lang makita po natin dito na talagang tayo bilang tao. Kasi si Ananias dito, born again Christian na. Kristiyano na po siya dito mga kapatid. Siya po ay isa ng mananampalataya, believer na ni Christ. Tingnan po ninyo, may sarili siyang kaalaman pero hindi yun ang nangyari. Ang nangyari pa rin ay yung wisdom ng Lord. Naalala ninyo na nung tawagin si Apostol Pablo sa Damasco mga kapatid, on the road to Damascus, may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangitanim. Sabi niya, Ananias, Ananias, sabi niya, ano po yun, Panginoon? Tugon niya, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kanyang tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Tingnan po ninyo mga kapatid yung pangungusap ng Espiritu ng Diyos kay Ananias. Puntahan mo ang taong ito at patungan mo siya ng iyong kamay upang siya ay makakita muli. Bakit makakita muli? Dahil nung tinawag ng Panginoon si Saulo, di po ba nabulag siya? Si Ananias po ang nag-pray sa kanya. Dahil po yan sa guidance ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa pangungusap ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, if you are reading your Bible, mga kapatid, in verse number 13, sumagot si Ananias, Panginoon, ito yung karunungan ni Ananias, which is for me, tama eh. Sabi ni Ananias, marami na po akong napalitaan tungkol sa taong ito. Sino tinutukoy niya? Si Saulo o
o si Pablo. At sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem, alam ni Ananias na si Saulo ay malupit sa mga Kristiyano. Isa po siya sa nagpapatay kay Felipe. At sabi ni Ananias, naparito siya sa Damasco, Panginoon. Kinakausap niya ang Diyos. Taglay ang kapangyarihang galing sa punong pari ng Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Alam ni Ananias ang masamang pakay ni Pablo. Pero hindi yun ang nangyari. That is why there is a way that seems right in the sight of man, but the end of it is destruction. Hallelujah! May mga pananaw tayo mga kapatid. Ang point ko lamang dyan, maaaring tama ang pananaw mo, pero ang tanong, kalooban ba yan ng Diyos? Yan ba ang wisdom ng Lord? Ang verse 15, so interesting, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, parang nagsarap mga kapatid na makausap ng Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias, pumunta ka roon. Ang tanong ko dito, tama po ba ang sinasabi ni Ananias? Yes. Tama po yun. Nangyari po lahat yun sa buhay ni Pablo. Pero iba ang plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka roon, Ananias, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sabi ng Bible, mga kapatid, at pumunta na si Ananias dahil yun ang utos ng Diyos. Napakan natin ang Panginoon. Pumunta si Ananias sa bahay na kung saan nandoon si Pablo at pumasok. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, ginawa ni Ananias. Ipinatong ni Ananias ang kamay na kay Saul at dumaling si Pablo at nakapit. Yun mga kapatid, that is the importance of God's guidance. Minsan may sarili tayong karunungan, opinion sa buhay. Maaring totoo, pero ang tanong, yan ba talaga ang kalooban ng Diyos at ang nais ng gawin? Kaya napakalaga ang guidance ng Lord. Dahil pala, kung akala mo mga kapatid na okay na yan, mas gusto ng Lord na gawin mo ang mas okay dyan. Hallelujah. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa kabutihan mo, kundi maging sa mga taong minamahal mo. Maging sa mga taong nangangailangan ng iligtasan. Sipin niyo mga kapatid, unang takot na takot si Ananias. Pero dahil sa guidance ng Panginoon, ginamit pa siya upang si Pablo, na kung saan isang taong ginamit para sa ating mga hindi, ay mangyari ang kanyang kalooban sa buhay ng tao. Napakabuti po. Now, how God provides guidance. Mga kapatid, paano nga mga minamahal? Paano para sa inyo mga kapatid, paano na po provide ng guidance ang ating Panginoon? Hallelujah! Nakita ko doon sa book of Proverbs 3:5-6 na may part tayo, that is condition. Sapagkat kung hindi pala tayo magtitiwala sa Panginoon, yung kanyang mga kapatid na guidance, hindi din natin makukuha. Di po ba ang sabi po dyan, if you do your part, God will do His part also. Hallelujah. Sabi ng book of Proverbs, trust in the Lord with all your heart and in all your ways acknowledge Him. Ano ang gagawin ng Diyos? He said, I will direct your path. Di ba? Ang liwanag sa book of Proverbs. But, ang tanong, how God will do it? Paano nga naman na? Number one, through His words. Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. In the book of Psalm 119, 105,
Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Nag-o-offer ng Lord, mga kapatid, ng kanyang mga salita upang magkaroon tayo ng liwanag sa direksyon na ating pong nilalakaran. Ilaw ang salita ng Diyos. Kaya pag tayo po nalidiliman, purihin ng Diyos. Kung tayo po mga kapatid nagpapasa ng Biblia ng buong puso, makikita po natin ang liwanag. Kaya kinakailangan ng tao na tanggapin ang kanyang mga salita. Dahil kung hindi, walang direksyon talaga ang tao. Mapapahamak ang tao. Magiging masama ang tao. Magiging masama ang nangalit ng tao. Sabi nga po dyan, when we neglect the Word of God, we are neglecting the very thing that has the power to change our lives. Siguro po hindi ko natin alam. Hindi ko rin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko, kung ano ang purpose niya sa buhay ko. Hindi ko malalaman kung ano ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundo. In 2 Timothy 3:16, the Bible said, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Talagang papunta po tayo sa katuwiran ng Diyos pag niyaka po natin ang kanyang mga salita. Pag minahal po natin ang salita ng Panginoon, papunta po tayo sa katuwiran ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, kung ang tao lang talaga mga kapatid magpapakumbaba sa salita ng Diyos, alam na natin kung saan siya dadalhin. May guidance talaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Number 2, through prayer. Kaya nga mga kapatid, nung makilala natin ang Panginoon, isa sa nakita kong itinuturo sa ating mga mananampalataya ay ang pananalangin. Kaya kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at hindi ka pa rin marunong manalangin, mga kapatid, mag-isip ka. Dahil ang prayer po pala ay isa sa kapamalaan ng Diyos para tayo ay makatanggap ng kanyang pag-ibig. Sabi po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. And that is prayer. Asking God, mga kapatid, kung ano ang kailangan mo is prayer. At ang kagandahan yan, sabi diyan, who gives generously to all without finding fault. Ganun kabuti ang Diyos. And it will be given to you. Sana sa mga pananalangin natin, hindi lang laging material na bagay ang ating pinapanalangin. Huwag din natin kakalimutan na manalangin, humingi ng karunungan sa Diyos sapagkat nakakatulong pala ito sa mga desisyon natin sa ating mga buhay. Alam natin lahat, hindi po tayo perfecto, mga minamahal. Tayo ay lumalakad, papunta pa lamang doon po sa kaganapan, ang sabi ng Biblia. Kaya kung kulang tayo, sabi ni Santiago, kung kulang ka, humingi ka sa Diyos. That is guidance. It means guidance, mga kapatid. Iyan ang bottom line niyan, mga kapatid. Pag tayo po ay humihingi sa Panginoon, nandiyan ang guidance ng ating Panginoon. Kaya nga yung overnight prayer meeting, mga kapatid, dapat ito, last Friday of the month, in-schedule po namin before. Dahil alam namin, mga kapatid, na sa Friday, next Friday, busy talaga. Alam namin lahat dito sa Laguna na talagang may kapaguran po, mga kapatid, sa pag-prepare ng ating po, mga kapatid, na anniversary. Dahil gusto natin, mga kapatid, na maging magandaan para sa Panginoon. Hallelujah. Pero hindi po pwede maputol ang prayer meeting. That is why na-register po namin ngayong gabi nito. Because we believe na ang panalangin ay napakalaga. It works, mga kapatid.
At yan po pala kasi ay isa sa kapamaraanan ng Diyos upang ang kanyang gabay ay ating maranasan sa ating buhay. Another, mga minamahal, is through the Holy Spirit. Yan ang isa sa pamamaraan upang matanggap natin ang guidance ng Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, ang ibinigay ni Jesucristo sa lahat ng mga mananampalataya nung siya po'y umakyat sa langit. Sa kanya yan. Sabi ng John 16:13, but when He, the Spirit of truth, ano po ang truth na ito? Sino ito? Si Kristo. Comes, kapag dumating, He will guide you into all the truth. He will guide you. Sabi ng Bible, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo. Sinong kayo dito? Tayong mga mananampalataya. Hallelujah! This means that the Holy Spirit helps us make wise and righteous decisions. And these decisions are aligned with God's plan in our lives. Hallelujah! Naalala ko, mga kapatid, yung story ni Philip at yung Ethiopian eunuch sa book of Acts chapter 8, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, the Holy Spirit directed Philip to approach the chariot of an Ethiopian, mga kapatid, an official. Hallelujah! Na kung saan, mga minamahal, mayroong ranggo, mayroong katungkulan, and that time, he was reading the book of Isaiah. Sino po ang ginamit ng Panginoon? Si Philip, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. By the way, kanina mga kapatid, nabanggit ko yung panahon ni Saul, si Stephen po ang ibig sabihin doon, mga minamahal. Nung nauna, mga minamahal na pinatay ni Saulo, mga kapatid. So now, mga minamahal, the Holy Spirit directed Philip to approach the chariot of an Ethiopian official, and that time, katulad na nabanggit ko, nagbabasa siya ng book of Isaiah. Sino naman na guide? Banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Hindi ganun kadali, mga kapatid, sapagkat may posisyon yan. Ingat yaman po yan. May kaya po yun sa buhay. Nakakawahin na po eh. Pero mga kapatid, dahil sa guidance ng Holy Spirit, walang mahirap para magpili. Sa malakas mga kapatid. Alam po ninyo, sabi ng Bible, Philip explained well the Word of God to the eunuch and share the gospel of Jesus Christ. At dahil po dyan, mga kapatid, immediately, sabi ng Bible, nagpabautismo ang eunuch. Because of the guidance of the Holy Spirit. Because of the guidance of the Holy Spirit. Kaya minsan, mga kapatid, dapat pala natin i-acknowledge din, especially pag tayo po ay mayroong importante decision. Lord Jesus, Holy Spirit, please guide me. Kung kayo po, mga kapatid, tayo ay may gustong bahaginan ng salita ng Lord, sabihin, Holy Spirit, lead me. Hallelujah. Sapagkat oo nga naman, ito yung sinabi ng Panginoon, pag dumating ang banal na Espiritu Santo, papatnubayan niya kayo sa katotohanan. Makikita po natin yan yung ginawa ng banal na Espiritu Santo upang itong eunuch na ito na hindi pa nakakakilala kay Kristo ay lubusang makilala ang Diyos at magpabautismo. Guidance to the Holy Spirit. Glory to the living God. Another thing, papaano igagay tayo ng Diyos. Aside from the Word of God, aside from prayer, Holy Spirit,
Ano sa tingin po ninyo? Another is godly counsel. We need counselors. At ang mga counselors nito ay mga spiritual people. In the book of Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel. But with many advisors, they succeed. Kaya pansinin po ninyo ang taong ayaw magpapayo, mayabang. Ayan. Sabi ng Bible, kung walang payo, mga panukalay, mawawalan sa isa. Ngunit kung marami ang tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Kaya napakalaga ang payo ng mga spiritual leaders sa church. Very, very important, mga kapatid. And of course, yung payo na mayroong integrity ng mga lingkod ng Panginoon. Mahalaga po. Especially, sa yung mga young people, always consider the advice of the pastors and workers in the church. Laging makinig sa bilin ng pastor. Pero kahit gaano karami ng tagapayo, kung ang tagapayo po na yan ay hindi talaga maka-Diyos, mayroon kasi ganun. Pumapay dahil lang sa maybe natutunan sa libro, sa pag-aaral, ayon sa mga philosophers, psychologists. Maraming nakakatulong din. Pero iba po talaga ang payo na galing sa salita ng Diyos. Kaya para sa akin, ang dapat kunin na counsel, mga kapatid, ng ating former president, yung godly counselors. Godly counsel. Talagang mahalaga po yun. Kasi, ang naging niya kasi tagapayo si Tibulo. Ito ba? Sayang, ang laki ng problema, mga kapatid. Si Roque, na dati rin mga kapatid na mayroong problema. Kaya man tinanggal eh. Hindi na po daw siya. Well, para sa akin, mahalaga po kasi. Pag ikaw ay humingi ng payo, hanapin mo talaga ang mga spiritual leaders. Very, very important po yan. Kahit sa Biblia, mga kapatid, ang mga tagapayo, ng mga hari, mga kapatid, sino sila? Mga propeta. Mga hindi. Sa church, salamat sa Lord ay may mga pastors ko. May mga workers, elders po ng church. Ang laking bagay po, mga kapatid, na kapag lumapit po tayo sa kanila, ang kanilang masasabi sa inyo ay ang salita ng Diyos. Napakalaga po, especially sa mga huling araw po na ito. Patuloy po tayo magtiwala sa payo ng Diyos. Bakit, Pastor? Dahil may blessing. Ano po ang blessings kapag tayo po ay sumunod sa patnubay ng ating Panginoon? Kung ang Pilipinas po ay 4 P's, ang Biblia din po may 4 P's. Ano po yung, Pastor? Peace, protection, purpose, and promise. Ito po kasi talaga kailangan ng tao. Hindi ka napipili dito sa DSWD. Hallelujah. Kailangan mo lang talaga ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Una, ang kapayapaan. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan kapag nagtiwala ka sa guidance ng Panginoon. Isaiah 26, mga kapatid, verse 3, ang sabi diyan, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. God's guidance brings peace, even in the midst of uncertainty. Kaya nga ang tao talaga nakita kung hindi niya tatanggapin si Kristo, hindi niya makikita kung mararanasan ang tunay na kapayapaan. Oh, totoo yan ba? Yes. Because sa Bible talaga, in-introduce talaga kung sino talaga ang prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon sa Kristo.
Magsisimula po yan na magkaroon ng tunay na kapayapaan pag si Kristo po ay nasa inyong puso. Kahit na mayroon kami gating sa buhay, kahit may mga pagsubok sa buhay, halos kahit hindi na gaano niyang maramdaman na maging masaya sa kanyang buhay, mga kapatid, dahil sa mga problemang kinakaharap niya. Pero po, pag nakilala niya ang Panginoon sa Kristo, naiiba po ang takbo po tayo. Magiging siya lahat, mga kapatid, sapagkat si Kristo ang minamahal ay nasa kanyang puso. At yung katapatan niya yung mga kapatid ay nagbibigay po yung mga kapayapaan dahil kaya niyang harapin ang mga pagsubok. Sabi ng Bible, kung kayo'y nagtitiwala sa akin, ibibigay ko ang lubos na kapayapaan sa akin. Lubos na, perfect peace. Sabi ng Bible. Number 2 is protection. Isa po yan sa blessings ng Panginoon. Mararanasan mo ang protection ng Diyos. Naalala ko si King David in the book of Psalm 23. Lagi po mga kapatid yung kahulugan po ng Psalm 23 ito. In-acknowledge talaga ni David that Jesus Christ, that the Lord is his shepherd. Sabi niya nga, hindi na ako mangangailangan pa. Diba yung verse 1? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Hallelujah! Hallelujah! Grabing protection ito. Sabi ni Haring David, pinahihimlay niya ako sa lunti ang pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na balisan. This is protection. Pinapalumbalik ng Panginoon ang aking kalakasan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang buhay. Yung verse number 4, sabi ni David, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Dumaan man ako. Dahil alam ni David, ang guidance ng Lord is so powerful. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat siya ang aking kaagapan. Nagpakanapin ang Panginoon. This is protection. Ito yung blessing ng guidance ng Lord. At hindi lamang po yan. Na-recognize ni Haring David na kung sakaling nagkukulang siya, kung sakaling nagkakamali siya, di po ba sa lipa ni David, ang tungkod mo at pamalo. Grabe talaga mga kapatid, yung paniniwala ni David, dapat talaga siya isang tupa ng Diyos. Tunay na anak, na paminsan kung nagkukulang, paluin man. Naniniwala siya dahil yun sa gusto ng Lord, nagabayan po siya sa kanyang buhay. Sipin po tayo, staff and thy rod, they comfort me, sabi ni David. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because of God's guidance. Wait ang Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga ang sulat ng Haring Solomon sa mga Proverbs. Na habang pong binabasa ko po, although lagi naman natin nababasa, pero gusto ko talaga matapos lahat ng chapters ng kawikaan. Baka lagi natin nalagamit, pero iba po sa tayo. Kung mabasa mo ng buong-buo ang aklat ng kawikaan. Napakahalagang tulong ito. Dahil kahit isang tao ay punong-puno ng doktrina, kung wala ang gabay ng Diyos. Another is purpose. Pag ginagabayan ka ng Diyos, you will see the purpose of God sa buhay. At napakahalaga po. Alam po ninyo sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Napakahalaga po na malaman mo ang purpose ng Lord. Kasi kahit ikaw man ay nakaranas ng mapait na pagsubok sa buhay, mabigat na pagsubok sa buhay,
Pag alam mo ang purpose ng Lord, you can say, all things work together for good. All things works together for good to them that love God and God according to His purpose. Hallelujah. Yung guidance kasi ng Panginoon ay nililig tayo niyan para ma-fulfill ang purpose ng Lord sa pagkatawag niya sa ating mga buhay. Nililig tayo niyan. Hallelujah. Kaya napakalaga, halimbawa, ikaw po ay isang Sunday school teacher, isang pastor, isang musician. Hallelujah. Isa po mga kapatid na presider, song leader. Alam po ninyo kung walang guidance ng Lord, hindi mo makikita talaga ang purpose ng Lord kung bakit ka ginagamit ng ating Panginoon. Hindi ka mapapagod, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ipapakita ng Lord, bakit ka tinawag ng Lord sa ministeryo niya? Hallelujah. Kaya napakalaga po ng guidance ng Panginoon sa buhay po natin. At huwag po tayo dyan bumitiw mga pinamahal. Hallelujah. And number 4, the last one is promise. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Pag ginagabayan ka ng Panginoon, katulad ng mga Israelita, di po ba, sinabi ng Lord na dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Doon pa lamang sa Ehipto, sinabi na yan ng Lord kay Moses. Tinupad ba ng Panginoon? Yes! Tinupad ng Diyos! Dahil tapat ang nangako mga naman. In the book of Romans 4:21, the Bible said, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Hallelujah. Sino po nagsasalita sa book of Romans? Paul. Grabe po yung being fully, not just persuaded. He is fully persuaded. Mga kapatid, sobrang kumbinsido si Apostol Pablo, mga kapatid. You know why? Naranasan niya ang guidance ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Oh, glory to the living God. Kaya mga minamahal, sa ating ring paglilingkod sa Panginoon, pag alam natin na pinapaggabayan tayo ng Diyos, everlasting life is sure. Sigurado mo yun. God will give us an assurance na makikita po tayo doon sa buhay na walang. Sa mga kasi palakpak para po sa pero dapat din, mga kapatid, sabi niya, ng Hebreo, just 23. Sabi ng Hebrews 10:23, magpakatatag kayo sa inyong pag-asa at huwag kayong mag-aalinlan sapagkat tapat ang kaya sa guidance ng Panginoon ay sa book of Proverbs, conditional. 2 parts talaga. Kaya napakalaga po na gawin din natin ang parte natin. Sa Diyos po, tapat po siya. Tapat talaga siya. Sa panguli, mga kapatid, naalala ko yung Exodus 13:21-22. Makikita natin yung story ng Israelites being guided by the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Day and night, pinapagdubayan sila ng Diyos. Grabe po pagmamahal ng Lord sa Israelites. Day and night. Hallelujah. Ang tanong ko nga dahil, iba ba ang Diyos noon sa limang tipan sa ka-Diyos natin ngayon? Hindi po. There is only one God. Nilagay ko po dyan kasi nakaka-inspire. According to Exodus 13:21-22, the Lord went ahead of them. The Lord went ahead of them. Bakit?
nasa unahan ng Panginoon. Hallelujah. He guided them during the day. He guided them during the day with a pillar of cloud, and He provided light at night with a pillar of fire. Kaya kung pagkamali ka pa rito, kaya wag kulang. And this allowed them to travel by day or by night. Yan yung mga kapatid, madilim na ang mundo. Madilim. Kailangan talaga natin ng guidance. We need God's guidance. Kami mga workers, kailangan ang pagduway ng Diyos. Sa mga kabataan ngayon, napakahalaga ang guidance ng Panginoon. Hallelujah, sa mga nanay at tatay na nagpapalaki ng kanilang mga anak, napakahalaga ng guidance ng Panginoon. 22. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of them. Gabay na. Gabay na. Alam po ninyo, ang tunay na gabay natin ngayon na nakikita. The words of God. Another, the Holy Spirit. Another, prayer. Another, counsel. Napakahalaga. Alam po ninyo, kung talagang lagi lang natin naiisip yan, I believe, like the pillar of cloud by night, the pillar of cloud by of fire by night, araw man yan, o gabi basta, hindi ka mababayaan. Madiliman ang mundo na ngayon, hindi ka mababayaan ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon, papagnibayin ka. Oh, God is so good. And in my conclusion, trusting God's guidance means placing complete confidence in His ability to direct our lives, even when circumstances are unclear, challenging, or beyond our understanding. Yes. Hindi natin kaya alamin kung ano pa ang nasa amin. Pero with God's guidance, hindi tayo magkamali man tayo, aayusin tayo. Hallelujah! And remember these lessons. God's guidance brings peace, protection, purpose, and promise. For peace. Bigyan natin Panginoon. Salamat po sa biyaya nito ng ating Diyos. Ano pa ang pinagkakaroon? Magandang ibig po sa muling araw po mga kapatid ay nagkaroon ng karagdagang kalaman ng bawat isa sa pag-ibig sa ating mga. Tumayo po tayo. Pagdating ng Diyos, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga salitang nahayag. Salamat po at sa guidance mo sa aming mga buhay. Salamat po at sa patuloy na pagtuturo mo. Pagbibigay Panginoon sa amin ng liwanag para huwag po kami maghanap. Salamat din Panginoon sa pagtutuloy sa mga panahon Panginoon na minsan matigas din ang ulo po namin. Minsan sumusulay din po. Salamat Panginoon sa iyong kanyang sa Lord. Lord, salamat Lord sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy Panginoon. Nagpapaalala po sa amin. Lord, pagpalain mo Lord ang bawat worker Panginoon ng church, ang families po namin ng church, at maging Panginoon ang mga mahal po namin sa buhay. Huwag po sila rin pabayaan. Makilala ka nawa nila ng umusyang din. Lord, dinadalangin namin, O God, ang pagpapala mo sa mga negosyo at trabaho ng mga kapatid. Nawa, Panginoon, pagpalain mo, O God, ang lahat ng pinagkukunan, Panginoon,
mabuhay kami, Panginoon. Maayos, Lord. Pagpala, O Lord, ang mga resources, Lord. Lord, dinadalangin din namin, O God, ang team building, 18th anniversary ng Mother Church, ang National Youth Leadership Camp, Lord. Lord, gabayan mo po kami, patnubayan mo po kami. Ang gusto namin, Lord, magpapulihan ka, mapasalamatan ka, magpapulihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa ilang taon, Lord, magpatnubay mo sa aming church. Gabayin mo rin po, Panginoon, ang mga leaders ng CCFM. Patnubayan mo, Lord, mga kabataan. Hallelujah, sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Gabayin mo rin, Panginoon, ang mga leaders ng aming bansa sa mga panahon po ito. Talagang hinihiling po namin po, O Diyos, na nawa aming habang ipagkaloob po sa aming bansa. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala, Lord, ang lahat ng bagay. At ganoon din, Panginoon, dinadalaman din namin ng kapayapaan at ng kaaliwan, ipagkaloob po, Lord, sa family na nila Pastor Manny and Brother Ibo, Panginoon, sa nararamdaman nila ngayon, nararanasan ka ng tutan dahil sa pagparo ng ilang anak, si Brother Efraim. Lord, alam namin lahat ng buhay, ilang mga ganan, dalang lamang namin, Panginoon, patuloy mo, Lord, ipakita, kalooban mo sa buhay, Panginoon. Hindi lamang ang family, nilabas sa ipanig nila lahat ng tao. Salamat po, Diyos, sa biyaya, sa lahat ng nakapanood, Panginoon, nakarinig ng iyong mga salita, pagpalain mo, Lord, sa lahat ng mga kapatiran na narito sa church na naguna para, Panginoon, sa overnight prayer meeting, pagpalain po kami sa isa. Lord, sa iyo po namin, ibinabalik, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat, for thine is the kingdom, the power, and glory, in Jesus' name. Sa